Ayan, so long weekend ulit this coming week dahil magkakaroon ng holiday supposedly sa Wednesday, yun ay Ninoy Aquino Day. Pero sa utos ng presidente, minove yun ng Friday. Tapos Heroes Day naman sa susunod na Monday. So magiging long weekend ito. Originally, ang Wednesday ay Ninoy Aquino Day. Ito'y pagpapaalala dun sa assassination kay Ninoy Aquino. So maraming mga empleyado yung masaya sa mga normal na mga employees dahil walang pasok sa Friday, tapos weekends, tapos Monday ulit. Pero alam nyo, yung realidad ay ganito talaga. Merong isang araw na binigay para alalahanin yung isang namayapa na kinikilala ng Pilipinas, pero para sa marami, ito'y isang holiday lang. Yung isang araw na inilaan para alalahanin yung pagkamatay. Parang very important na pagkamatay, pagka-assassinate dun sa isang tao, pero para sa mga normal na Pilipino, happy-happy. Bakit? Kasi rest day. So, nakikita natin that's a normal na nangyayari na ngayon sa modern times natin, lalo na sa Pilipinas. May mga importanteng okasyon, pero sa normal na mga mamamayan, ito'y another day for rest. Kung ganitong mga klase ng commemoration ay pwede sa modernong mundo natin, hindi yan pwede sa pananampalataya. Kung yung mga ganyan na klase ng pag-alala ay okay lang, sige, magpahinga tayo dahil sa may inaalalang namatay. Pagdating sa pananampalataya, when it comes to the Christian faith, pag merong pinag-uusapan na commemoration, pag-alala, it cannot be as shallow. Hindi pwedeng magaan yung pagtingin. At dito sa pangangaral natin sa Mark chapter 14, there will be a commemoration, and this is the greatest of all commemoration sa pananampalatayang Kristiyano, ang pag-alala sa kamatayan ni Jesus. Very intriguing. Kasi inalala yung kamatayan ni Jesus kahit hindi pa siya namamatay. Wala po yung kamatayan niya, pero meron na dito sa pahina ng kasulatan natin kung saan there is a commemoration. Kaya tumayo po tayo, basahin natin ang Mark chapter 14, verses 1 hanggang 11. Mark chapter 14, verses 1 hanggang 11. This is the word of the Lord. Verse 1, It was now 2 days before the Passover and the feast of unleavened bread, and the chief priests and the scribes were seeking how to arrest him by stealth and kill him. Nagpaplano na sila. Gusto na nilang patayin si Jesus. Verse 2, For they said, Not during the feast, lest there be an uproar from the people. Verse 3, And while he, si Jesus, was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly. And she broke the flask and poured it over Jesus' head. There were some who said to themselves indignantly, Why was the ointment wasted like that? Ayaw nila. Ayaw nila nung nilangisan si Jesus. Verse 5, For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. And they scolded her. Pinagalitan pa. Yung nag-alay kay Jesus, naglangis kay Jesus. Verse 6, But Jesus said, Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them, but you will not always have me. Sabi ni Jesus, she has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. Verse 9, And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the world, what she has done will be told in memory of her.
Verse 10, then Judas Iscariot, who was one of the 12, went to the chief priests in order to betray him to them. And when they heard it, narinig ng mga chief priests, they were glad and promised to give Judas money. And he sought an opportunity to betray Jesus. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So muli, pag binabasa natin ang Book of Mark, alam natin yung isang signature na literary style ni Mark ay yung tinatawag na sandwich method. Meron siyang kwento sa simula, pagkatapos ay sisingitan niya ng panibagong kwento. At pagkatapos ay itutuloy niya yung nauna niyang kwento. Ito yung Markan sandwich. Nabasa na natin to beforehand sa mga previous chapters. So the story, and then another story, and then he will return to the original story. So very obvious naman kung bakit to ginagawa ni Mark. Parang itong may pinapakitang camera sa isang pangyayari at kasunod ay papakitang another story, tapos ibabalik niya sa original story. Very obvious naman kapag nagsusulat ang isang manunulat ng ganitong klase ng paraan, ay gusto niyang maintindihan natin yung dalawang istorya sa pamamagitan ng isa't isa. Gusto nating ipag-connect. There is a connection between the two stories. Dalawa lang yon. Either may similarity sila, may pagkakatulad, o kaya meron silang contrast. Meron silang pagkakaiba. So, may mga pagkakatulad o kaya naman may pagkakaiba. Sabi ng ibang mga tagapag-aral dito, the two related stories illuminate and enrich each other. So, kailangan pag binasa natin ito, makikita natin anong kinalaman ng dalawang istorya sa isa't isa. Pero mas malalim na paliwanag ni John Donahe, sabi niya, Mark uses the technique to underscore two major themes of his gospel. The way of suffering of Jesus and the necessity of the disciples to follow Jesus on this way. Sabi niya, pag ginagamit daw to ni Mark, ginagamit niya to para ipakita una kung paano yung pagdurusa ni Jesus at pangalawa kung paano sinusunod si Jesus sa kanyang pagdurusa. Alam natin kung ano yung nangyayari sa narrative natin ngayon. Sa unang bahagi, merong dalawang characters, yung chief priests saka scribes. Mga iskriba at mga punong pare, nagpaplano na sila. Meron na silang scheme. Gusto na nilang i-assassinate si Jesus. Nagpa-plot na sila. Nagpaplano na sila. Papatayin natin si Jesus. Pero ang pumipigil sa kanila ay yung pista. Maraming tao. Pag pinapatay nila si Jesus, magkakagulo. Tutuligsain sila. Kaya hindi pa nila sinasagawa yung kanilang assassination. Tapos pumunta si Mark dun sa middle story, yung sinandwich na story. Yung gitnang story ay tungkol kay Mary. Alam natin si Mary yung nag-anoint ng oil kay Jesus dahil sa Book of John. Sa John chapter 12 verse 3. Si Mary, hindi yung nanay niya, hindi ito Mary na mother of Jesus. Another Mary, ang nag-anoint kay Jesus, kumuha siya ng mamahaling ointment. Sinabi dito, pure nard. Ang sinabi pa nga nun, a year's wage. Sabihin, isang taon, yung halaga nun, a year's wage. So, binasag niya ito, nilagay niya sa ulo ng Panginoong Jesus as pag-anoint sa Panginoong Jesus. Pero may nag-react. Ang sinabi sa Book of Mark, merong mga disciples na indignant. Ang naisip nila, aksaya yung ginawa ni Mary. Sinabi nila, sayang, sana binenta na lang natin yan, tapos yung napagbentahan natin, yung pera, ibigay na lang natin sa may hirap. Pero alam natin again, sa Book of John, na ang instigator ay si Judas. Kasi si Judas yung treasurer sa 12.
Kumbaga si Judas yung nasa may hawak ng pananalapi at yung nasa puso niya ay hindi talaga yung mahihirap. Ang gusto niya, ibulsa. Yung napagbentahan, kaya nasayangan siya, sayang, malaki sana yung kupit ko. Sayang, malaki sana yung mabubulsa ko. Inalay pa kay Jesus eh. Pero alam natin dito na many disciples, kumbaga na-instigate din yung ibang mga disciples. But the Lord Jesus defended Mary. Pinagtanggol ni Jesus si Maria. Ang sabi mismo ng Panginoong Jesus, she has done a beautiful thing for me. Maganda yung ginawa niya. Napakabuti nung ginawa niya. Pero anong interpretation ni Jesus nung nilangisan siya? Sabi niya, yun daw ay para sa kamatayan niya. Sipin niyo, hindi pa siya mamatay. Later pa yun. Pero sinabi ng Jesus, itong ginawa ni Maria, ginawa niya ito bilang pagpapatibay, bilang looking forward dun sa gagawin kong sakripisyo sa krus. Kaya sabi niya, may promise pa nga si Jesus eh, wherever the gospel is preached, her memory will be told. Kaya nalagay sa Biblia, itong ginawa niya. After all generations. At dito na si Judas. Ito yung turning point niya. Ito yung last straw. At dahil dito, isipin nyo, dahil sa pera, dahil hindi siya nakakupit, dahil wala siyang naibulsa, ito yung pumitik kay Judas. Para pumunta, balik na ulit sa original story, pagbalik sa original story, pinuntahan niya sino? Yung mga nagpa-plot nung simula pa. Sila na mga chief priests, sila na mga scribes. Pinuntahan ni Judas yung mga chief priests at sinabi sa kanila ay tutulungan niya sila para ihatid si Jesus sa kanila. I-betray si Jesus. Nakakatakot na hindi ko alam kung anong pwede maisip natin dito dahil nung sinabi ni Judas na i-betray niya si Jesus, natuwa yung mga chief priests. They were glad. At simula noon, pinangakuan nila si Judas na magbibigay sila ng pabuya. So ito yung nangyaring narrative, ano? Ito yung nangyari dito sa passage natin. Alam natin sa Book of Mark, may mga introduction, merong mga miracle works after. Dito naman sa passage natin, ipinapakita na papunta na tayo sa climax, papunta na tayo sa dulo, kung saan ipapako na si Jesus sa krus. There was a revelation after revelation after revelation ng kanyang death. Pero hindi lang si Jesus ang nagsabi na siya'y mamamatay. Even the unfolding of providence reveals of his death. May dalawang klase ng tao na ipinakita sa atin dito, sa kwentong to, na may relation sa kamatayan ni Jesus. Isang tao na ino-honor yung kamatayan niya at isang tao na pinaplano yung kamatayan niya. There was a woman who honors her death, and there were people who was glad for Jesus to die. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. A man's spiritual status is tested by how he is identified with the death of Jesus Christ. Ang espiritual na kondisyon ng isang tao ay nasusukat sa relasyon niya sa kamatayan ni Kristo. Sa lahat ng tao sa buong mundo, dalawa lang ang relasyon nila sa kamatayan ni Jesus. Either they are the ones who commemorate, honor the death of Jesus, or they are the ones who wants Jesus dead. They are the ones who wants Jesus removed out of the picture. Dalawa lang. Mga nagpaparangal sa kamatayan niya at mga gustong mamatay siya. Yan yung dalawang klaseng tao. Kaya dyan masusukat yung spiritual na estado natin. Kamusta yung spiritual na estado natin? Ano yung estado natin? Tayo ba ay sila na mga gustong alisin si Jesus? O tayo yung gustong parangalan
yung kamatayan ni Jesus. So let's look at the first one, the people who aspire the death of Jesus. Ito yung adhikaing makasalanan. Pinagpaplanuhan ang kamatayan ni Jesus. Sa bungad pa lang ng passage natin sa verse 1 sa verse 2, pinakita natin sa atin sa storya yung mga chief priests at scribes na gustong i-assassinate si Jesus. But then the opportunity came. Hindi pa nila hindi pa magmamaterialize yung plano nila. Hindi pa feasible na patayin nila si Jesus. Pero dumating yung opportunity. May isang disipulo yung lumapit sa kanila. May isang disipulo na gustong i-betray yung kanyang master. At ang reaction ng chief priests, verse 11, and when they heard it, they were glad and promised to give him money. Si Judas, pinagtaksilan niya si Jesus dahil sa ganid. Ang mga punong pari at skriba gusto nilang patayin si Jesus dahil sa kanilang religious hypocrisy. Ayaw nilang mahayag yung kasalanan nila. Ayaw nila na may Jesus na palagi silang tinitira. Ayaw nila na may Jesus na palaging binubunyag yung kasalanan nila. Ayaw nila na may Jesus na tinatawag sila sa pagsisisi. Ayaw nila na may Jesus na ganyan. Ganon din si Judas. Dahil kay Jesus, hindi siya nakapangupit. Dahil kay Jesus, hindi niya na-cultivate yung greed niya. May isang problema para sa kanila. Si Jesus yung problema. Kung wala si Jesus, matutuloy namin yung kasalanan namin. Kung wala si Jesus, matutuloy ng mga skriba, ng mga punong pari, yung ginagawa nila. Kung wala si Jesus, magagawa ni Judas yung kanyang gusto. Because there is no freedom to sin, in the presence of Christ, sinners are longing for the death of Christ. Dahil walang lubos na kalayaan sa pagkakasala, sa presensya ni Kristo, ang nais ng mga makasalanan ay kanyang kamatayan. You know, this dates back sa Genesis 3, sa proto-evangelion, sa Genesis chapter 3, verse 15. Pinangako mismo ng Diyos, yung ahas, kakagatin niya yung paa ng binhi, at yung binhi, wawasakin niya yung ulo ng ahas. It dates back to the very beginning of time na merong grupo ng mga tao na dudurog, ayaw nila, papatayin nila yung ipapanganak na Mesiyas. But why? But why? Because Jesus is against sin. Jesus is anti-sin. Ayaw ni Jesus sa kasalanan. Kaya nga siya dumating para burahin ang kasalanan, iligtas mula sa kasalanan. Lahat ng anak ng ahas ay atakihin ang anak ng babae, si Jesus. Kaya sa kasaysayan ng mga Hudyo, palaging ang gusto ng kaawa ay burahin yung lahi ng mga Hudyo. Pero bakit? Kasi para hindi ipanganak si Jesus. That's the point. Palaging merong attempt na burahin yung mga Hudyo sa lumang tipan. Pero hindi lang yun tungkol sa kanila. Tungkol yun sa pinangakong Mesiyas. That's an attempt para hindi ipanganak itong magliligtas mula sa mga kasalanan. And even until the birth of Jesus, di ba? Pinagbubuntis na si Jesus. Ano yung in-instigate ng kaaway? Pinagpapatay yung mga batang lalaki, 2 years old and below, under Herod. Bakit? Si Herod, hindi niya rin magagawa yung kanyang ganid. Kasi may darating na hari. Akala niya kompetisyon. Hindi niya magagawa yung kasalanan niya kung isisilang itong Mesiyas. It's all the same. Throughout the history, there is unity of sinners against the Messiah. Psalm chapter 2, fulfilled in Acts chapter 4. Nagtipon ang lahat ng buong mundo. Mga Hudyo at mga Romano, mga magkakampi man sila sa relihiyon o hindi, pero sila nagsama-sama para saan? Ipako si Jesus. You know, sin, by definition, is longing for the undying God to die.
Yan ang itsura, pinaka-essence ng kasalanan. Ang pinaka-gusto ng kasalanan ay mamatay ang hindi namamatay na Diyos. Sinners wants the undying God to die. Yan yung sinabi ni Ralph Venning. Sulat niya sa Sinfulness of Sin, yung Plague of Plagues, isa itong Puritan. Sabi ng Puritan na si Ralph Venning, the sinfulness of sin not only appears from, but consists in this: it is contrary to God. It goes about to ungod God, and by some of the ancients called Deicidium, God murder, or God killing. Itong gusto ng kasalanan, against tayo sa Diyos. At yung pagka-against natin sa Diyos, ang pinakagusto ay burahin ang Diyos. Alisin ang Diyos. Mawala ang Diyos. Ang langit, para sa mga makasalanan, ay isang mundo na walang Diyos. Ang paraiso, para sa mga makasalanan, ay isang mundo kung saan walang Diyos. There are only two options for sinners. Dalawa lang ang option ng mga makasalanan. Ang gusto nila ay either payagan sila ng Diyos sa kasalanan nila, o umalis ka na, Diyos. Dalawa lang. Sa pagkamakasalanan ng mga makasalanan, there are only two options. Either you let us sin, hayaan mo kami magkasala. Or number two, umalis ka na. Yan ang dalawa na option ng sinners. Pero itong mga religious leaders sa panahon ni Jesus, they know na hindi sila hayaan ni Jesus. Si Judas, alam niya na hindi siya hayaan ni Jesus. Nakakatunog na siya. Alam niya na. And they had enough. The chief priest said, that's enough. Judas said, that's enough. And now they plot together to kill the Lord Jesus. That's why, brethren, Christians, subdue every propensity to remove Christ in your life. Tunggaliin mo yung lahat ng mga nasa puso mo na nagkakagusto na alisin si Jesus sa buhay mo. Yan ang dapat mong tunggaliin. Kapag may umuusbong na sa puso mo na gusto mo alisin si Jesus sa buhay mo, you subdue that. Dahil katulad ng mga chief priests, katulad ni Judas, meron tayong kasalanan na gusto natin si Jesus ay umalis sa mga buhay natin. Bilang mga Kristiyano, the Spirit opposes against the flesh and the flesh opposes against the Spirit. Sipin nyo, yung laman natin, yung pagkamakasalanan natin, gusto alisin si Jesus. Yung Espiritu naman turo sa atin ng turo kay Jesus. Merong may friction, there's tension. Ayun yung nangyayari. Mabuti na nandyan si Jesus para hindi tayo hayaan sa mga kasalanan natin. Therefore, subdue this kind of proclivity. Merong mga tao na kilala tayo, na kilala nila si Jesus mentally, but they have betrayed Him. Tumalikod na sa pananampalataya. May mga nagsasabi, ano yun? Deconstructionism. Mga nag-apostate, mga tumalikod sa Christian faith. Do you know what happened? They failed to subdue their sins. They let their sins subdue the reality of Christ. Ang pagtalikod sa pananampalataya ay hindi pag-iwan lang sa doktrina. Ang pagtalikod sa pananampalataya ay hindi lang pag-alis sa iglesia. Ang pagtalikod sa pananampalataya ay hindi pag-iwan lang sa Kristyanismo. Ito ay pagtatangkang burahin si Kristo na alam nilang hindi nila kayang burahin. Yan ang katotohanan. Kaya isipin mo, katulad ng mga punong pari at ni Judas na gusto nilang puksain si Jesus, yan ay pagtatangka na burahin si Jesus sa mga buhay nila. Sila na mga Kristiyano na iniwan ang pananalig ay merong mga pinagyayamang kasalanan na gusto nilang gawin.
Their treasured sins. Alam nyo ba na sa kasaysayan, merong isang Roman emperor, ang pangalan niya ay Caligula. At ayon dun sa history, isa ito sa mga parang baliw na emperador, si Caligula. May isang kwento kung saan inutusan niya yung kanyang mga soldiers para atakihin yung dagat. Inutusan niya yung mga sundalo niya para espadahin yung alon. Inutusan niya yung mga sundalo niya para sibatin yung beach, yung nasa pangpang sila. Yan ang ginawa niya. Tapos, inutusan niya yung mga sundalo para mangolekta ng mga shells. Yun daw ang kanilang spoils of war. Ayun daw ang pagkapanalo nila. Gusto niyang labanan si Neptune o Poseidon. Yun ay Diyos nila ng dagat. It's vain. Alam natin, mangmang ito. Una, hindi naman totoo si Neptune at Poseidon. Pero pangalawa, hindi mo pwedeng patayin ng Diyos. Man cannot kill God. It is a futile effort. Hindi kayang patayin ng tao ang Diyos. Pero alam niyo, nung ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, there was the opportunity. Hindi kayang patayin ng tao ang Diyos. Pero nung nagkatawang tao ang Diyos, there was the opportunity. Kaya pinatay ng sangkatauhan ang Panginoong Hesukristo. May mga nagsasabi nga kung totoo ang Diyos, bakit hindi siya bumaba? Bumaba siya. Pinatay nga lang natin. But you see, even in the death of Jesus, it is still a futile effort. Nung pinatay nila si Jesus, nandun si Jesus sa cross, hindi nagwagi ang kasalanan. Bakit? Soberano ang Diyos. Soberano ang Ebanghelyo. Nung namatay si Jesus, ginamit ng Diyos yung kamatayan mismo ng bugtong niyang anak para mismo iligtas yung mga makasalanan. Yung plano ng mga makasalanan, patayin siya, pero sa likod ng marahas na plano nila ay yung mabuting plano ng Diyos. Plano ng Diyos na sa kamatayan ni Jesus, tayo ay mga ligtas. It is through the death of Christ which sinners yearn that sinners are provided redemption. Meron tayong kaligtasan dahil sa kamatayan ni Jesus. Kaya sana aminin natin, kabaliwan ang kagustuhan na burahin natin si Jesus sa buhay natin. Yan ay kabaliwan, yan ay vain. It is vain. You cannot remove Christ in your life. You cannot remove Christ in your mind. You cannot remove Christ. It is vain to do that. Pagsisihan natin yung mga ganitong tendencies natin. Instead, maniwala tayo at manalig tayo sa soberano at sa makapangyarihang ebanghelyo. Pangalawa, may mga tao na gustong ipatayin si Jesus, pero pangalawa, may mga tao naman na gustong ipagdiwang yung kamatayan ni Jesus. Dalawang klaseng pagdiriwang, no? May pagdiriwang makasalanan at merong pagdiriwang makadiyos. Pangalawa, makadiyos na pagdiriwang sa kamatayan ni Jesus. Sa chapter 14, verse 8, sabi ni Jesus, ginawa doon ni Maria yung pag-anoint sa kanya para mismo sa kanyang paghahanda, sa kanyang burial. Sabi ni Jesus. No, may mga nabasa ako dito na commentary na dalawa yung position na yung iba sinasabi, hindi alam ni Maria na para sa kamatayan ni Jesus yun. Kumbaga, inalay niya lang yun out of her heart. Gusto niyang parangalan si Jesus. So, nilagyan niya ng langis si Jesus sa ulo. Pero hindi niya intention na umamatay na si Jesus. Yung ibang mga commentators naman, ang sabi nila, may special revelation daw kay Mary. Kung saan pinaalam sa kanya na yung kamatayan ng Panginoong Jesus para gawin niya yon. Kasi parang yung oil na yon for burial talaga Para talaga yun sa mamamatay. So,
Either way, ako kasi ang tendency kong paniwalaan ay yung una. Ang unang tendency kong paniwalaan ay hindi niya naman intended na, para sa mamatay na kasi siya eh. Pero either way, yun ang sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, para ito pag-alala sa aking pagkalibing later on. Now, nagka-issue. May issue agad. Isipin niyo, nag-worship na si Mary, pinaparangalan niya si Jesus, may issue pa rin. Anong issue? Sayang daw. Ano ba yan? Dapat hindi na yan binigay kay Jesus. Dapat sa mahirap na lang. Yun ang kanilang proposition. It's a waste. And we know that was instigated by Judas. Kasi sa book of Mark, hindi sinabing si Judas. Ang sabi ay some disciples. Pero sa book of John, sinabi it was Judas. Sobrang elaborate ni John dun sa John chapter, sa kanyang narrative. So, ang suggestion nila, ibenta yung oil at ibigay sa mahihirap. Pero, ang nasa puso talaga ni Judas ay para siya ay makapangupit. At dinefend ni Jesus si Mary. Sinabi niya, yung verse 7, very important verse, for you always have the poor with you. And whenever you want, you can do good to them, but you will not always have me. Sabi ni Jesus, yung mga mahihirap, kasama nyo sila palagi. Pero ako hindi. Kasi mamamatay na siya eh. Sabi niya, yung mahihirap, pwede nyo silang gawa ng mabuti anytime. Gusto nyo tulungan yung mga mahihirap, walang problema, sabi ni Jesus. Pero, yung ginawa ni Maria ay pinakamaigi. Inalay niya yung pagkamahal-mahal na ointment, perfume, sa Panginoong Hesukristo. At pinuri siya ng Panginoong Jesus and promised that this Mary will be exalted throughout history. So, Christ is most honored when the cross is central in the worship and praise of believing men and women. Ang Panginoon ay pinaka napaparangalan kapag ang krus ay tanyag sa pagsamba ng mga kalalakihan at kababaihan. Ang Diyos ay napaparangalan kapag ang krus ay sentro, ang krus ay tanyag sa pagsamba ng mga kalalakihan at kababaihan. You will hear this objection sa mga unbelievers, lalo na sa mga anti-Christianity. Ang palagi nilang sinasabi, ganito, yung budget nyo sa building, yung budget nyo sa pagsamba, bakit hindi nyo nalang ibigay sa mga mahihirap? Bakit pa kayo nagpapatayo ng church? Bakit pa kayo gumagastos para dyan? Yung lahat ng budget nyo, kayong mga Christian, kayong mga church, ibigay nyo na lang yan lahat sa mahihirap. You know what's interesting? Yan yung question ni Judas eh. That's the very question of Judas. Mukhang humanitarian. Mukhang para sa ikabubuti. Mukhang may pakialam talaga sa mga kapuspalad. Pero ang nasa likod ay ayaw nila kay Jesus. Sayang lang pag ginastos niyo yan kay Jesus. Sayang lang pag binigay niyo yan para sa pagsamba. Sayang lang kung ibibigay mo yan para sa kanino? Diyos? Nagtanong si Judas ng ganong klaseng tanong, not really for humanitarian concerns, but because he thinks it is a waste to spend for the worship of Christ. Para sa kanya, aksaya ang gumawa ng kahit ano para sa pagsamba kay Hesukristo. There is a financial comparison dito sa passage natin. Alam niyo, ang dami natin pwedeng hugutin na lessons dito. Pero gusto ko mag-focus tayo sa death ni Jesus.
Pero, may apat na comparison dito, financially. Financially, ha? May financial comparison from best to worst. Una, number 1, ginastos ni Mary yung kanyang perfume para kay Jesus, best. Pangalawa, pwede silang gumastos para sa mahihirap, good pa rin yun. Diba? Sabi ni Jesus, you can do good to them. Okay? Ang best para kay Jesus, ang good para sa kapuspalad, ang sin ay gumastos para sa ganid. Yung kay Judas. Gusto niya, sa kanya yung pera, ganid yun, sin yun, masama yun. Pero ang worst ay yung gumastos para patayin si Jesus. Naglabas ng pera yung mga scribe, yung mga chief priests. Para saan? Patayin si Jesus. Isipin niyo yun. Ang pinakamainam ay yung ibigay para sa kaluwalhatian at pagpapalaganap ng krus at pagsamba sa Kanya. Ang lesser, pero good pa rin, ay para sa pagkakawang gawa. Masamang paggastos ay ganid, at pinakamasama ay gumastos ka para lang pigilan ang Kristyanismo. Para lang pigilan yung pananampalataya. I will give money just to stop this Christ. Sipin niya ang apat na yan. But for us Christians, alam natin, hindi na pwede yung dalawa. Yun na yung nangyari sa una. Gusto nilang patayin si Jesus dahil may ganid at naglabas pa ng pera para pigilan si Jesus. Ngayon, nasa unang dalawa tayo. Bilang mga mananampalataya, while humanitarian benevolence is part of the God-given mandate, maintain that the cross as your highest priority in worship. Habang ang pagkakawang gawa ay inutos sa atin ng Diyos, dapat gawin, panatilihin natin ang krus bilang tugatog na prioridad ng panambahan. Ang sentimiento ni Judas ay sayang gumastos para kay Kristo. Pero alam nyo, yan ang nilalaman ng puso ng tunay na mananampalataya. I want to give my all for my Lord. I want to give my all for the propagation and expansion and advancement of this glorious message of the cross. Yan ang gusto ng mga mananampalataya. So, have a proper and high view of the cross. Maging mataas ang tingin mo sa krus para pag sumasamba ka, maaalala mo ang krus ng Kalbaryo na aksaya yan. Sa harap ng mga hindi sumasamba ngayon, aksaya ang sumamba. Sa mga hindi sumasamba ngayon, aksaya ang ginagawa nyo. Di ba? Pag in-invite mo sa church, ang sasabihin pa, may kikitain ba kami dyan? Hindi, pumunta nga kami para kami nga yung magbigay eh. No, it's the other way around. Pumunta kami para ibigay namin yung sarili namin sa Diyos. Tara, ibigay mo yung sarili mo dahil sa mensahe ng cross. That this cross must guide your faith, your worship, your home life, the very essence of your soul. You commemorate the cross and the death of Jesus by faith. Alalahanin mo itong krus ayon sa pananampalataya. Paano ba natin inaalala ang krus? Merong mga superficial na pag-alala. May mga remembering by sight, hindi by faith. Ano-ano yon? Nagsusuot ng kwintas na krus, ng bracelet na krus, krus sa mga simbahan, krus sa mga bahay, krus sa mga sasakyan, krus kung saan-saan. Meron ding estatwa na krus. In and of itself, hindi naman masama yan, pero walang sense. Ano yung essence? Di ba, pag dumadaan pa nga sa simbahan, ang mga kaibigan nating Romano-Katoliko, nagsa-sign of the cross. Commemoration yun ng cross. But how deep? How real? Gaano kalalim ang pag-alala? Anong ibig sabihin ng pag-alala na yun sa cross? Ano yun? Anong ibig sabihin nun? What does it mean to remember the cross?
Ano nga ba ang krus? Yun ang tunay na pag-alala sa krus. Alalahanin yung ibig sabihin, hindi ang hugis. Alalahanin yung nilalamang ebanghelyo, hindi yung itsura ng krus. Ang krus ay ang Diyos Ama na ipinadala yung bugtong niyang anak para maging tupa na papatayin, nakahalili ng mga makasalanan. Na siya yung aako ng mga kasalanan natin. Ito ang perpektong pagsunod ng Diyos Anak sa pagsunod niya sa Diyos Ama para tubusin ang lahat ng mga kasalanan natin na hindi natin kayang bayaran. Ang krus ay ang pag-ako ng Diyos Anak sa impyerno na dapat ay sa makasalanan. Ang krus ay kung saan nagtagpo yung pag-ibig ng Diyos at hustisya ng Diyos, ang awa ng Diyos at ang kabanalan ng Diyos, itong tugatog ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang pinakamataas na Diyos ay nagpakumbaba. Ito ang kataasan niya at kapangpakumbabaan niya. This is the cross. This is what you remember. Pag tayo ay sasamba tayo at lalapit tayo na naaalaala natin yung kahulugan at esensya ng krus. Sana'y alalahanin mo ang krus sa kailaliman ng kahulugan nito. Bilang pagtatapos, ayon kay Judas, sayang ang mag-alay ng mamahaling pabango kay Jesus. Pero ano nga ba ang tunay na sayang? Ano nga ba ang tunay na sayang? Ano nga ba ang tunay na aksaya? Ang mga tao na ginagawa nila yung sa lahat ng kapangyarihan nila na alisin si Jesus sa buhay nila, o mga tao na ibinibigay ang lahat nila para sa pinakong Jesus. Bakit nga ba may marka pa rin ng pako si Jesus kahit nabuhay na siyang muli? Bakit glorified na si Jesus? Bakit resurrected na si Jesus? Bakit meron na siyang bagong katawan? Pero bakit may marka pa rin siya ng pako sa kanyang kamay? At may marka pa rin siya sa kanyang tadyang. Do you know why? Because we will remember the cross for all eternity. Aalalahanin natin ang ginawang sakripisyo ni Jesus, ang kanyang ebanghelyo, hanggang sa walang hanggan, walang yugto at panahon sa walang hanggan, na hindi aalalahanin ng mga mananampalataya ang krus ni Jesus. At ang walang hanggan ay nagsisimula na ngayon. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa teksto namin. Pinupuri ka namin sa Biblia. Pinupuri ka namin sa katotohanan na inilatag mo dito sa banal na kasulatan. Tulungan mo kami, O Diyos, na patayin ang aming kasalanan na gustong burahin si Jesus sa buhay namin. At tulungan mo kami na kami magkaroon ng uri ng pagsamba na umaalala sa krus ng Kalbaryo. Huwag mo hayaan na maging napakababaw ng tingin namin sa krus. Huwag mo kami hayaan na maging ordinary ang krus. Huwag mo kami hayaan, O Diyos, na hindi namin iniisip at ninanamnam ang kaibuturan at kalaliman at kagandahan at kadakilaan ng sakripisyo ng bugtong na anak mo. We glorify you, our Father, in the name of the crucified Christ. Amen.